Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Papa Dudut. Isa po ako sa mga libo-libong tagapakinig ng inyong programa. Sumulat ako sa inyo para maibahagi sa lahat ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking liham. Siya nga pala, ako po si Daphne. 40 years old na ako ngayon at tubong nagas. Taong 2001 ako noong una akong makatungtong ng Maynila at 19 lamang ako noong panahon na yon. Napilitan po akong magtrabaho noon dahil mahirap lamang ang buhay ko at sa awa naman ng Diyos ay napasok ako ng trabaho bilang isang receptionist sa isang apartel sa Maynila. Doon ko nakilala si Alvin, isang pulis. To make the story short, ay naging kami ni Alvin. Pero naghiwalay din kami dahil hindi niya nakuha noon ang pagkababae ko. Masakit yun para sa akin dahil minahal ko ng totoo si Alvin. Kaso hindi ko na ibigay sa kanya ang pagkababae ko dahil natatakot ako noon, Papa Dudut. Dahil si Alvin, ang first boyfriend ko, ay naapektuhan ng hiwalayan namin ang buhay ko. Samantala, para makalimutan ko si Alvin, ay sinubukan kong ibaling sa ibang bagay ang atensyon ko noon. Noong mga panahong uso pa ang text messaging at GM, ay doon ko binaling ang aking sarili. Marami akong na-meet na mga kaibigan dahil doon. Pero ang pinaka-espesyal sa kanila ay si Lionel. Masipag magpadala ng personal text sa GM si Lionel. Tapos nag-akala ng load para tawagan ako. May pagkakataon ding ini-invite ko na siyang i-add ako sa Friendster as friends. At agad naman niyang in-accept yon. Pagkatapos noon ay madalas na siyang mag-post ng testimonials tungkol sa akin. Bilang ganti ay nagpo-post din ako ng magagandang testimonials tungkol sa kanya. Kung babasahin naman ang itsura ni Lionel ay okay rin siya para sa akin. Not overly handsome pero matangkad siya at maganda ang pangangatawan. Malakas ang kanyang sex appeal kaya hindi ko maiwasang magka-crush noon sa kanya. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan na naming mag-meet. Sinama ko noon ang best friend kong si Jane. And to make sure na rin na safe ako, bukod sa nagpaalam si Lionel sa akin na isasama rin niya ang pinsan niyang lalaki. Game na game naman ang best friend ko sa mga blind dates. Dumating kami ni Jane sa fast food kung saan imi-meet namin sina Lionel at ang pinsan nito. Agad naman namin silang nakita dahil matangkad silang pareho. Pero Papa Dudut, aaminin kong bumilis ang tibok ng puso ko nang makita at makilala ko ang pinsan ni Lionel na si Jake. Ganon si Jake sa una naming pagkikita. At para bang na-starstruck din siya sa akin. OJ, parang na-stroke ka na dyan. Galaw-galaw din ang panga at dila my time. Natatandaan kong pabiro ni Lionel sa kanyang pinsan. Natawa din si Jane sa reaksyon ni Jake. Magsalita ka naman, tol. Kamustahin mo naman yung kaibigan at workmate ko, sabi ni Jane. Dahil sa hindi makaimik si Jake sa sobrang hiya ay nagpasya na akong batiin na lamang siya. Hi Jake, mahiyain ka pala? Tanong ko sa kanya. Sumingit naman si Lionel. Naku Daphne, makapal din ang mukha ng lalaking yan. Mas makapal pa yan kesa sa akin sabi niya.
Sira ka talaga, Lionel. Pabulong na wika ni Jake sa pinsan. Bagamat natatawa din po ito. Teka, Jake, bakit ka ba natameme dyan? Siguro nabigla sa kagandahan ni Daphne, usisa ni Jane sa lalaki. Kung makipag-usap siya, ay aakalain mo na ang close na nilang dalawa. Anyway Jake, huwag kang mag-alala. Hindi ako suplada, slight lang. Kaya huwag kang ma-intimidate sa akin. Medyo nahihiya akong sabi kay Jake. Huwag kang mag-alala, Daphne. Mabait itong si Jake. Katulad ko ay harmless din yan. Natatawang sabi ni Lionel sa akin. Maingay pala sa personal talaga. Natatawa kong tanong sa aking textmate. Maniwala ka. Pagkatapos noon ay bumaling siya sa kanyang pinsan. OJ, patunayan mo nga sa textmate ko na harmless ka. Daphne, nice to meet you. Nahihiyang wika ni Jake sa akin. Habang nagbablush. O kita mo na, sabi ko sa inyo. Harmless yan. Wika ni Lionel sabay tawa. O Lionel, harmless nga siya. Pagsang-ayon ko kay Lionel. Pagkatapos ay bumaling ulit ako kay Jake. Anyway, nice to meet you too, Jake. Ang sabi ko pa sa kanya. Naging masaya naman ang meet-up naming apat. Masayang kasama si Lionel. Malakas ang kanyang sense of humor. Bukod sa may itsura din naman siya sa personal. Yun nga lang ay maingay siya para sa aking personality. Samantala, si Jake ay tahimik lang. Hindi naman masyadong introvert pero listener. At maayos siyang kakwentuhan hanggang sa naging magka-text na rin kami. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone numbers. Hello, sino to? Sabi ko sa caller na tumatawag sa akin ng 10:02 ng gabi. Hi Daphne, ako to. Si Jake. Nahihiyang wika niya sa kabilang linya. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong pa niya sa akin. Matutulog na sana ako. Kaso tumawag ka. Pag-amin ko. Naku, mukhang naistorbo pa kita. Pasensya ka na ha. Tila nahihiyang paumanhin niya sa akin. Naku, hindi. Ang totoo niyan ay pipilitin ko lang na matulog. Pero hindi talaga ako makakatulog ngayon. Kanina kausap ko pala sa phone si Lionel. Sabi ko naman kay Jake. Masaya ka ba na nakasama mo kaming magpinsan? Usisa niya sa akin. Oo naman. Nag-enjoy ako sa kakulitan ninyong dalawa. Akala ko nga tahimik ka. Kaso mas maloko ka din pala. Pero mas maingay pa rin ang pinsan mo. Gano'n lang talaga ang personality ko. Ambivert, part-time, tahimik. Part-time makulit. Natatawa niyang inform sa akin. Baka naman na-turn off ka na sa akin. Nag-aalala niyang pahabol. Bakit naman ako ma-turn off? Iba nga kayo ni Lionel. Mukhang sobrang close kayong dalawa. Well, close nga kami. Kahit na ngayon lang kami nagkita. Vibes na vibes pa namin ang isa't isa. Ikaw rin. Mukhang interesting ka. Ang sabi ko sa kanya. Kung interesado ka sa akin, pwede rin bang makipagkaibigan sa'yo? Gusto kasi kitang maging kaibigan, Daphne. Nahihiyang pagtatapat niya sa akin. Yun lang pala Siyempre naman, gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Sige, simula ngayon. Friends na tayo. 2. Magpinsa naman kayo ni Lionel. Ano? Okay ba yun sa'yo? Tanong ko sa kanya. Narinig ko naman ang pananabik ni Jake sa kabilang linya. Okay na okay. Thanks ha Daphne. Alam mo, masaya ako at nakilala kita. Sana tulad ni Lionel. Tumibay din sana ang friendship natin. Mataas ang hopes ko na titibay din ang friendship naming dalawa. Sana nga Daphne, sana nga. Ang sabi pa ni Jake sa akin, Papa Dudut. Naging textmate ko si Jake kinalaunan. At sa katagalan ng pagte-text namin ay unti-unting nahulog ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa isang araw
ay bigla na lamang siyang nagparamdam sa akin na para bang gusto niyang manligaw. Manliligaw ka ba sa akin? Diretso ang tanong ko kay Jake noong araw na iyon. Nakita ko naman na mula ang pisngi ni Jake dahil sa sobrang hiya. At tanging tango lamang ang sagot niya sa akin. Napapansin ko na. Kinakabahan ka kanina pa. Bakit? First time mo bang manligaw ha? Usisa ko pa sa kanya. Nahihiyang tumango naman si Jake sa akin. Tama ka. First time ko ngang manligaw. Halata kasi sa'yo. Pero, Jake, curious lang ako ha. Bakit mo naman napagdesisyonan na manligaw sa akin? Dahil ba sa mahal mo ako? O baka naman gusto mo lang ma-experience kung paano manligaw at magka-girlfriend? Seryosong tanong ko sa kanya. Nanligaw ako sa iyo kasi gusto kita, na mahal kita, maniwala ka sa akin. Kaso hindi ko alam kung paano ako didiskarte. Wala akong idea kung paano ipapakita at ipaparamdam sa iyo na totoo yung espesyal na nararamdaman ko para sa iyo. Pagtatapat niya sa akin. Sige lang Jake, ligawan mo ako ng personal. Patunayan mo sa akin na totoo yang mga sinasabi mo at saka huwag kang kabahan. Dapat confident ka. Kasi kung malinis ang intensyon mo sa akin, walang rason para kabahan ka o matakot, hindi ba? Sabi ko. Tumango lamang siya bilang pagsang-ayon sa akin. Pero, Jake, hindi ibig sabihin na kapag nanligaw ka sa akin ay sasagutin kita. Patunayan muna sa akin na karapat dapat kang lalaki para sa akin. Dagdag ko. Alam ko naman yun. Kaya nga, mag-iigihan ko ang panliligaw ko sa iyo. Matututunan mo lang akong mahalin. Yun ang binitawang pangako ni Jake sa akin, Papa Dudut. Naisip ko noon na si Jake ang kasagutan para matanggal sa isipan ko si Alvin. Kumbaga, ay gagawin ko lang siyang panakipbutas. Kaya, hinayaan ko siya na ligawan ako. Pero dahil sa nakita ko kay Jake na desidido siya na niligawan ako at nararamdaman kong mahal niya talaga ako. Kaya naisip kong sagutin na lamang siya kahit na hindi ko pa siya gaanong kamahal noon. Pero papadudot at hindi ko akalain na habang tumatagal kami ni Jake ay napapaibig na rin niya ako. At tuluyan ko nang nakalimutan si Alvin. 2 years ang inabot ng relasyon namin ni Jake bago dumating ang isang matinding pagsubok sa amin. May sasabihin sana ako sa iyo. Huwag ka sanang mabibigla. Buntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Sigurado ka? Tila nagulat na tanong sa akin ang boyfriend ko. Nag-test ako kanina. Positive ang lumabas. Buntis talaga ako. Paniniguro ko pa sa kanya. Malaking ang problema yan. Tila parang nabuhusan ng malamig na tubig sa mukha si Jake nang sabihin niya yon sa harapan ko. Aaminin ko naman na medyo na-disappoint ako sa sinabi niya. Dahil hindi yon ang inaasahan kong sagot mula sa kanya. Anong gagawin natin? Huwag mong sabihin sa akin na ipapalaglag natin ang bata. Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi natin gagawin yan. Kasalanan yun sa Diyos. Pagtutol pa ni Jake. Nakahinga naman ako ng maluwag nang malaman kong hindi option sa kanya ang abortion. Pananagutan mo ba ako? Muli kong tanong sa kanya. Oo, pananagutan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan, Daphne. Sabay nating haharapin ito. Yun naman ang pinangako ni Jake sa akin. Tulungan mo naman akong sabihin to sa mga magulang. At sa ate ko, kinakabahan kong pakiusap sa kanya. Sige, ako mismo ang magsasabi sa mga magulang mo. Ako na rin ang bahala sa ate mo. Kahit na tutol pa siya sa akin,
ipaglalaban pa rin kita, ang sabi ni Jake sa akin. Pagkatapos noon ay agad na ipinagtapat namin sa pamilya ko. At tulad ng aming inaasahan ay galit na galit sila sa akin. Nagmamakawa naman ako sa aking pamilya na patawarin nila ako sa aking kapusukan. At nangako naman si Jake na pananagutan niya ako. Dahil doon ay tinanggap na rin ng aking pamilya ang sinapit ko. Gusto sana ni Jake na pakasalan ako, pero sa huli ay tumutol ako. At sa halip ay minungkahi ko sa kanila na mag-live-in muna kami. Kapag kasi nagpakasal kami at na-realize namin kinalaunan na we're better off as friends, ay mahihirapan na kaming makawala. Samantala, 6 na buwan ang lumipas simula nang mag-live-in. Naging maganda naman ang takbo ng aming relasyon. Walang masyadong pagtatalo dahil hindi nagbibigay ng dahilan si Jake para magalit o magselos. He's faithful. At ilang beses ko siyang inoobserbahan at siya talaga ang lumalayo sa tukso. Ang bilis ng panahon, love. Biruin mo, 6 na buwan na tayo nagsasama. Tingnan mo, napapatunayan din natin sa pamilya mo na kaya nating mabuhay na dalawa. Kung nakinig tayo sa kanila, hindi tayo magiging masaya. Tulad ngayon, wika ni Jake sa akin isang gabi. Malapit ka ng manganak. Alam mo, sabik na akong makarga ang unang supling natin. Pagpapatuloy pa niya. Samantala, hindi ako kumibo. Dahil may malalim akong iniisip noong mga sandaling yon. Daphne, may problema ba? Usisa niya sa akin. Jake, tumawag si mama sa probinsya. Pag-amin ko sa kanya. Talaga? Anong balita sa kanila? Curious niyang tanong. Ayos naman sila. Pero si mama pinapauwi niya ako sa amin. Gusto niya. Doon daw ako manganak, kwento ko. Ganun ba? Sige, lumipat na tayo doon. Suhay pa ni Jake. Pero paano ang trabaho mo? Huwag mong sasabihin sa akin na magre-resign ka. Tanong ko. Magre-resign ako kung kinakailangan. Mabilis niyang sagot sa akin. Tumutol naman ako sa sinabi niyang yon. Pero kasi maganda na yung trabaho mo. At saka paano kung hindi ka kaagad makahanap ng trabaho? Paano na ang panganganak ko? Napatingin ng seryoso sa akin si Jake. Anong balak mo? Tanong niya. Ako na lang muna ang uuwi sa amin. Tapos sumunod ka na lang sa amin doon kapag natapos na yung kontrata mo sa trabaho mo. Yon ang sagot ko sa kanya. Samantala ay huminga naman siya ng malalim bago nagsalita. Sige, kung yan ang gusto mo. Basta, love, palagi kayong mag-iingat ng anak natin, ha? Mag-text ka rin palagi, o di ba? Mag-iingat kami ng anak mo. Hihintayin ka rin namin doon sa probinsya. Sabi ko pa noon sa kanya. Papa Dudut, kinailangan naming magkawalay ni Jake. Dahil sa pagkakataon, mabilis sa mga buwan at dumating ang araw ng panganganak ko. Halos hindi ko kayanin ang sakit, pero lumakas ang loob ko noon dahil tumawag si Jake sa akin. Punong-puno kami ng pag-asa noon. Isang araw ay mabubuo kami bilang isang pamilya. Pero hindi ko akalain na yon na pala ang huli naming pag-uusap dahil nawala na siya ng kontak sa akin. Sobra akong nag-alala noon kay Jake at sinubukan ko siyang puntahan. Pero bigla na lang siyang nawala dahil doon ay naiyak ako. Doon ko na-realize na tila tapos na ang yugto sa amin ni Jake, Papa Dudut. Hinanap ko si Jake noon pero hindi ko siya makita-kita. Pero
Dahil sa pagmamahal ay nagpatuloy akong umasa noon na isang araw ay babalik siya. Kaso isang araw, isang text message ang tumapos ng lahat. Nag-text sa akin si Jake at sinabi niya noon na gusto niyang makipaghiwalay dahil hindi pa siya handang magkapamilya. Hindi ko matanggap yon, Papa Dudut. Kaya patuloy ko siyang hinanap sa Maynila. Hanggang sa isang araw ay pumunta ako sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Jake. At doon ay nalaman ko ang isang katotohanan na nagpasakit sa aking damdamin. Nalaman ko mula sa isang kasamahan ni Jake na may girlfriend na ito. Si Jess ang pangalan. Nanlumo ako sa aking narinig at gumawa talaga ako ng paraan para harapin si Jake. Bakit ka ba nandito ha, Daphne? Kila hindi siya masaya na makita ko sa kanyang workplace. Nakikibalita lang ako sa iyo. Akala ko kasi patay ka na. Bakit hindi ka sumunod sa probinsya namin ha? Hindi ba't nangako ka sa akin? Bakit? May ibang babae ka ng pinagkakabalahan? Naiiyak kong tanong sa kanya. Sa puntong yon ay huminga ng malalim si Jake bago nagsalita. Daphne, I'm sorry. Sino si Jake? Sino siya? Siya na ba ang pinalit mo sa akin? Siya na ba ang mahal mo ha? Ano sumagot ka? Kumpronta ko sa kanya. Huwag kang mag-iskandalo. Pakiusap niya sa akin. Ngunit nagpatuloy lamang ako sa paglabas ng aking sama ng loob sa kanya. Siguro nga ay siya talaga ang mahal mo. Kasi kung kami ng anak mo, susunod ka sa probinsya. At saka hindi mo ako tataguan. Hindi tulad ng ginawa mo ngayon. Sige na, umuwi ka na. Pakiusap niya sa akin. Ngunit hindi ko siya sinunod. At sa halip ay patuloy ako sa pagkumpronta sa kanya. Bakit mo nagawa sa amin to? Ng anak mo? Bakit? Ano bang kasalanan ang nagawa ko sa inyo? At ginawa mo sa akin to? Patawarin mo ko, Daphne. Yun lamang ang tanging niyang nasabi sa akin. Noong sinabi mo sa akin sa text, nung isang taon, nahihiwalayan mo na ako. Dahil hindi ka pa handang magkapamilya. Alam mo ba, iyak ako ng iyak noon. Hindi ko matanggap. Yung ginawa mo sa amin ng anak mo, tinalikuran mo kami ng walang dahilan. Ang sakit noon, Jake, pag-amin ko sa kanya. Oo, inaamin ko na duwag akong harapin yung responsibilidad ko sa inyo ng anak natin. Hindi pa ako handang maging ama. Yon ang pagtatapat na nagpagulat sa akin. Kung hindi ka pala handa, di sinabi mo sa akin kaagad na ibulalas ko. Hindi ko nasabi sa iyo kaagad kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin. At saka hindi pa rin ako sigurado kung talaga bang mahal kita, dagdag pa niya. Kaya pala naghanap ka ng ibang babae. Ganon? Tanong ko sa kanya. Habang may hinanakit sa puso ko. Sa totoo lang, ay nalilito pa rin ako. Hanggang ngayon, Daphne, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa anak natin. Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Nang bigla na ako magsalita para tapusin ang lahat. Huwag na. Kaya ko nang mag-isa yon, Jake. Ayaw ko nang pagpilitan pa ang sarili ko sa'yo. Alam ko naman kasing hindi mo na ako mahal. Kaya lang kita hinanap ay para malaman lang yung totoo. Sige, gawin mo kung saan ka masaya. Sana ngayong araw na ito ay maghiwalay na lang tayo ng maayos. Yon ang huling sinabi ko sa kanya bago ko umalis sa kanyang pinagtatrabahuhan, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sinubukan kong kontakin ang sinasabing babae ni Jake. Pero nang makausap ko siya
ay nawala na ako ng pag-asa dahil hindi na raw niya pakakawalan pa si Jake dahil mahal niya ito. Sumuko na ako noon pero puno ng galit ang puso ko. Pero dumating sa buhay ko ang isang lalaki na nagngangalang Alfred. And to make the story short, naging kami. At pinakasalan niya ako. Pero sa 5 araw, simula nang ikasal kami, ay nakaramdam ako ng lungkot at pagsisisi. Kaya isang araw ay isang desisyon noon ang ginawa ko. Oo, Papa Dudut, umalis ako sa poder ng asawa ko. At kahit kailan ay hindi na ako nagparamdam sa kanya. Oo, umalis ako ng walang paalam. Umalis ako ng walang matibay na rason para gawin ko yun sa kanya. Nakonsensya ako noon. Pero sa una lang yon. Nakalimutan ko rin ang asawa ko. At hindi na ako nakibalita pa sa kanya. Samantala, isang araw ay hindi ko ini-expect na magaganap ang isang pangyayari. Muli kaming nagkita ni Jake at nagkataong kasama ko noon ang aming anak. Naging masaya naman si Leia na makita ang kanyang ama. Samantala nang mapagod at makatulog ang aming anak sa balikat ni Jake ay kinausap ako ng dati kong boyfriend. Patawarin mo ako, Daphne, kung iniwan ko kayo dati. Alam mo ba, sobra kong pinagsisisihan yon. Na-realize ko na kung gaano kayo kaimportante sa buhay ko, Daphne. Ikaw palang mahal ko. Maniwala ka sa akin. Sa totoo lang ay matagal ko nang gustong pumunta sa inyo. Pero wala akong lakas ng loob noon. Natatakot kasi ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Pero ngayon ay may lakas na ako ng loob na ipaglaban ko kayo ng anak ko. Mahal na mahal ko kayo ni Leia, Daphne. Yun ang sinabi sa akin ni Jake na siyang nagpaantig ng aking puso. Tahimik lamang ako noon habang pinagmamasdan ang sinserong reaksyon ni Jake. Yun na rin ang naging pagkakataon ko para suriin ang aking damdamin. Daphne, tanggapin mo lang ako at pinapangako ko sa inyo, babawi ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Mag-umpisa ulit tayo, pangungumbinsi pa niya sa akin. Dahil doon ay isang desisyon na ang aking ginawa. Sige Jake, tinatanggap kita ulit. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nagbalik ka na. Magkasama na tayong dalawa. Nakita ko naman ang labis na katuwaan sa mga mata ni Jake nang marinig niya ang aking desisyon. Magiging isang pamilya na tayo, payakap niya sa akin. Saka isa-isang babaeng binalikan ng totoo, Papa Dudut. Simula noon ay hindi na ako iniwan pa ni Jake. Nagsama na kami sa isang bubong at namuhay bilang isang masayang pamilya. Nangako rin kami sa isa't isa na hindi na maghihiwalay pa at kalimutan ang lahat ng masasakit na alaala sa buhay namin. Tungkol naman sa asawa kong si Alfred, 3 taon matapos kong hiwalayan siya nang walang pasabi. Muli kaming nagkita. Aksidente yon. At hindi ako nakapaghanda. But to my surprise, ay masaya niya akong binati. Yun pala ay nakamove on na siya sa akin. At napatawad na raw niya ako sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Pero siyempre, humingi pa rin ako ng sorry. Nangako naman sa akin si Alfred na sasaluhin niya ang gastos sa annulment dahil hindi naman na-consummate ang aming kasal. Ibig sabihin, sa batas, madali yon maaprubahan. Sa mga nakarelate sa istorya ko, hindi dapat na ang pagkakamali ng isa ay tatapatan mo pa ng isang pagkakamali dahil sa isang nagmamahalan ay hindi mawawala ang mga pagsubok para sukatin kung hanggang saan ang kaya ninyong ibigay para sa isa't isa.
Maraming salamat at hanggang dito na lamang ang sulat ko. More power sa inyo at sa inyong YouTube channel.